tigilan na natin itong mga liga, mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy at mga kung ano-anong prizes na ibinibigay natin. Yung pageant na yan, yung mga liga na yan, abay, kailangan ng ano yan, kailangan ng tigilan. Oo, kasi masasayang yung pera ng gobyerno. Imbis na nakawin pa ng mga kurakot, napupunta lang sa inyo eh. Kaya tigilan nyo na yan ha. Wala nang mananakaw yung mga kurakot ha. Simpleng kasiyahan na lang ng Pilipino, mga mahihirap na Pilipino, ipagkakait pa po ni Sara Duterte. Sayang daw po yung mga trophy na yan. Wag na yan! Yung ibibili ng trophy, nakawin na lang siguro ng mga kurakot na mga mahilig manglustay. Diba? Ulitin natin, Tigilan na natin itong mga liga, mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy at mga kung ano-anong prizes na ibinibigay natin. Ayan na, shoutout sa mga mahilig sa liga ng mga DDS. DDS, magandang gabi sa inyo. Yung mga liga, kailangan daw ipatigil na yan. Okay, yung pageant na yan, kailangan nang ipatigil. Yun yung sabi ng ating pinakamamahal na lustay. Tigilan na po yan kasi masasayang lang kasi yung pera ng Pilipinas. Diba? Oo, masasayang lang. Ako sa inyo, tigilan nyo na yan. Bigay nyo na dun sa, hayaan yung nakawin na lang yung budget na yun ng mga kurakot, ng mga politiko. Hayaan nyo na. Diba? Yung mga mahilig mang lustay, target nila yan eh. Diba? Yung kasiyahan nyo, yung liga na yan, ipagpaliban nyo na yan. Walang maidudulot na maganda yan. Kasi magsasayang lang pala kayo ng pera eh. Wala, ibigay nyo na yan dun sa mahilig maglustay. Alam mo, marami dyan yung mga mahilig maglustay. Ay, nako. So, ito po ngayon yung pag-uusapan natin. Liga na nga lang, ipagkakait pa. Pageant na nga lang, ipagkakait pa. Ngayon, ang tanong ko po dito, agree po ba kayo? Ang tinatanong ko dito, mga DDS agree po ba kayo sa sinasabi ni Sara Duterte? Siyempre, yung mga nanay sasabihin, oo. Pero yung mga anak nyo, ewan ko lang. Yun yung kinasanayan nila eh. Sanay na ang buong Pilipinas sa ganyan. Tapos papatigil mo? Sino ka ba? Vice President ka lang naman. Hindi pinag-iisipin ni Sara Duterte. Yung mga covered court, ano mangyayari dyan? Demolish na lang siguro kasi tigil na eh. Demolish na lang. Kasi wala nang liga eh. Ang silbi niyan. Mga dabawin nyo. Mga player dyan ang mahilig mag-basketball dyan. Shoot. Shoot. Anong sa inyo dito? Okay lang? Duterte pa rin malakas. Duterte pa rin malakas. Binotbot. KO! Anyway, bago po tayo mag-tuloy-tuloy, sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And maraming salamat po sa mga sumama sa ating mga videos. Ayan. Siyempre, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayun. So, ayan mga pre, no? Huwag niyong kalimutan yung i-follow yung ating Facebook page, At syempre, ang ating Team Virador. Pag-usapan po natin itong mga sinabi ni Sara Duterte dito. Ito, i-play ko po ito, ito, para sa mga taga Davao to, at para sa buong bansa. Makinig kayo, ha? Makinig kayo sa sasabihin ni Lustay. Asan na ba yun? Ayan.
Grabe yung pormahan ng ating lustay, ah. KO! Nakakasuka. Yeah! Tuloy. Dito sa Davao City, sa Sangguniang Oh, Davao City. Oh, ayan oh. Oh, Davao City. namin dito sa Davao City, sa Sangguniang Kabataan namin ang current po namin dito is President si Jafar Maruhom Salik. Kinausap po niya ako nung siya po ang na-elect na president ng SK namin dito at sinabihan ko talaga siya diretso. Sabi ko, Jaf, tigilan na natin itong mga liga, mga pageant at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy. Oh, ayan na. Pag-usapang fiesta. Anong kayang gusto ni Sara Duterte pag fiesta? Yung matutulog lang tayo? Walang kasiyahan? Siyempre, minsan lang naman yun fiesta eh. 'Di ba? Once a year lang yan. Oo, tapos pagkakait mo pa. Wala nang pageant. 'Di ba? Wala nang liga. Kung kayo, yung mga mahilig sa liga dyan, ng mga DDS, okay lang ba sa inyo? Siyempre, okay lang. Hindi po para sa akin, isang malaking katangahan ito ng ating Vice President. Tanga po ang ating Vice President, promise. Kasi, imagine, nakasanayan na ito ng mga Pilipino, tapos bigla kang magsasuggest, tigil na natin ito kasi nagsasayang lang tayo ng pera. Ikaw nga, yung bagman mo, Sara Duterte, every week, nagwi-withdraw ng 5 to 6 million. Weekly yan ha. 5 to 6 million yung wini-withdraw. At hindi mo ma-explain kung saan napupunta yung mga pera na yun. Tapos ngayon, magsasuggest ka na sa mga fiesta, dapat wala ng liga kasi sayang yung pera. Kakapiranggot lang yun. Ipagkakait mo pa sa mga Pilipino. Yung mga trophy na yan, yung mga diba? Yung mga pa-premyo na yan. Magkakait mo pa yun. Mariusip naman. Sara Lustay. Nangyari sa'yo. Anong ganyan? Sabagay, wala kang kasing pusong Pilipino eh. Pusong chikwakong ka. Chikwakong ay mga way buot. KO! Sara Duterte, nagpunta akong Davao nung isang araw. Walang kwenta yung Davao, Sara Duterte. Hindi nyo na-improve. Sayang. Sayang yung pangalang Davao. Pero pag pinuntaan mo, basura. Bakit? Binabaha po doon eh. Nagsuswimming yung mga tao doon. Nagkaroon ng... Sagana po sila sa tubig doon. Sagana po talaga sila sa tubig. Yun yung katotohanan dyan. Ito pa yung isang video. May isang nagbigay ng reaksyon. Okay? Na eto panoorin nyo po ito. Ito. Yan. Tigilan ng liga, beauty pageant, dancing contest. Ayan ha. Tigilan nyo na daw po yan. Sayang ang pera. Bakit kulang babaang naibulsa? Panoorin natin to ha. Panoorin nyo to. Gustong ipatigil ni Inday yung mga liga at saka mga beauty pageant to. Panoorin nyo to. Talaga siya diretso. Sabi ko, Jaf, tigilan na natin itong mga liga, mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy at mga kung ano-anong prizes na ibinibigay natin. Diba? Yung kaligayahan ng kabataan, gusto niya ipatigil. Anong gusto niya? Magbisyo ang mga kabataan. Imbis na i-enjoy ang buhay sa paglalaro at ipakita ang mga talent. Tama. Kung mabuboring yung mga kabataan, mapupunta talaga yan. Magbibisyo talaga yung mga yan. Boring eh. Diba? So, ang ending, nagbibisyo po sila. Yan po ha. Gustong ipagkait ni Sara Duterte ang kaligayahan ng mga kabataan. Okay? Nangunguna po dyan yung liga talaga. Yan po yung inaabangan ng mga kabataan. Hindi lang po ng mga kabataan, ng mga matatanda. Nag-enjoy din silang manood.
Diba? Tapos, magulat na lang tayo, wala na. Tanga po yung ating Vice President, promise. Tanga po talaga. Tanga sa lahat ng tanga na pinakatanga na talaga. Yan po ang katotohanan dyan at malinaw na yan. Anyway, mga pre, eto na. At bigyan po natin ng reaksyon itong video na ito. Ayan. Itong Pulse Asia na to. Ayan na. Survey na may presyo. Pulse Asia Head. Inamin noon na tumanggap ng 620,000 pesos para sa impeachment survey. Tapos yung ratings ni Sara Duterte dun mataas. Diba? Si PBBM ang baba. Yun naman pala, false Asia ka, hindi ka Pulse Asia. Tumanggap ng pera para lang mapataas. May angat yung pangalan ni Sara Duterte. Kaya pala gustong ipatigil yung liga. Ano to, pambayad pa sa mga susunod na survey? Nagtatanong lang ako ha. KO! Imbis na pang liga, pambayad na lang sa mga susunod na surveys. Tanong ko yun. Ha? Kaya naman pala, Sara Duterte. Sorry. Duterte. Nyari. Pansin nyo noon, nasa tuktok si Sara, si PBBM nandito. Imposible. Yung walang ginagawa nandun sa tuktok. 620,000 pesos. Nagsayang ng 620,000 pesos pambaya doon sa Pulse Asia na naging False Asia na. Head ng Pulse Asia yung umamin. Na di umano, sila binayaran ng 620,000 pesos. Diba? Ang tawag doon. Anong tawag? Saan kinuha yung pera na yun? Pambaya doon sa survey na yun? Pera ng taong bayan. Diba? Pera po ng taong bayan. Yung pinambayad dyan. Diba? Pera ng taong bayan. Anyari? Ngayon, tanong ko sa inyo. Duterte pa rin ba? KO! Dutae pa rin ba ang malakas? Ito, panoorin natin tong video na to. Ito, panoorin natin. Ayan. Wait lang. Yan. Okay. Magandang araw mga kapatid. Hindi raw dapat iisang survey lang ang pinagbabatayan. Yan mismo ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong tungkol doon sa survey ng Pulse Asia kung saan mas mataas ang rating ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa press conference na ginawa niya dito sa Kuala Lumpur, Malaysia matapos niyang dumalo sa 2 araw na 46 ASEAN Summit, sabi niya, imperfect information makes you make an imperfect decision. Malaman yan. Pero ang sabi ni Pangulong Marcos, dapat daw alam din kung ano yung pinaguhugutan ng mga impormasyong gaya nito at hindi lang dapat isang survey ang pinagbabatayan. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ako po si Maricel Halili para sa Frontline ngayon. Ayan ha. Malinaw po na naging bayaran na po ang Pulse Asia o False Asia na po ngayon. False Asia. KO! Diba? False Asia na po. Yun ang nangyari dyan. Kaya pala tuwan-tuwa yung pag binayaran yung isang survey, nilabas, mataas si Sara, pupuriin po yan ng mga DDS. Mga tanga po ngayon, dahil nabayaran po yung Pulse Asia, umamin din po yung pinaka, doon, yung nangunguna doon, sa pagkubra. Ano na? Booking na naman. Diba? Ako, nagtaka nga po ako sabi ko, bakit mataas itong ratings ni Sara? Tamad naman po ito. Wala naman po itong ginagawa. Oh no! Palustay-lustay lang naman ito. Imagine 600. Ayan
620,000 pesos para sa isang survey lang. Impeachment survey. Saan galing yung pera na yun? Kaya pala ipapatigil yung liga. Bakit? Dahil pambayad sa survey. Pambayad sa survey? Tanong ko lang. Maliwanag na yung lahat sa atin. Kaya pala dito, kung titingnan nyo, kaya pala dito mga pre, kaya no, kaya pala dyan, gusto niyang ipatigil talaga. Tingnan nyo. Tigilan na natin itong mga liga, mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy at mga kung ano-anong prizes na ibinibigay natin. O, tigilan nyo na ha. Please lang, tigilan nyo na. Kasi magpapasurvey pa po yan sila. Ha? Sana, pwede rin ako mag-survey para pwede rin ako maging bayaran. Oy, magsusurvey na ako, bayaran nyo ako na ganyang kalaki ha. May mga ano dyan, may mga mahilig magbayad, mahilig manglustay. Bayaran nyo ako ha. Pag nag-survey ako, promise, si PBBM 0%. Si Lustay 1,000%. Ganun ako mag-survey. Oo. Di ba? Iangat ko talaga yung pangalan mo. Totoo yan. Di ako nagbibiro. KO! Di ba? Sana naman may magbayad din sa akin. Ano? Tigilan nyo na yan ha. Yung mga dancing contest na yan. Yung mga pinamimigay nyo mga papremyo. Ay, tigilan nyo na yan. Walang dyan baka. Oo. Ako yung magtatanong, Sara Duterte. Diyan mo ba, kaya mo ba ipapatigil itong mga activity pag may fiesta dahil pambayad mo sa mga survey? Yung dapat na para sa fiesta, tama ba? Ako yung nagtatanong lang. Tanong lang yun. Wag kang masasaktan. KO! Anyway, kayo, anong reaction nyo dito sa video ito? Comment down below. Ayan ha, syempre, no? Hanggang dito lang po muna yung ating video. Pero syempre, bago po tayo magtapos ngayon, ayan ha, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan ha, syempre mga pre, ayan ha, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Ayan ha, syempre meron din po tayong Timperador. So hanggang dito lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po sa susunod na video.